Wow. Bakit sila ganito? Kakalulang pera. No? Ito na naman po. Ha? Ang bagong balita at kinumpirmang kung gaano kalalaki. Nagsalita na po si Attorney Marvin Aceron. Siya po yung nagreklamo sa Ethics Committee ng Kongres ng Senado laban kay dating Senate President, now Senador Chis Escudero ng Sorsogon sa Bicol. Kasi meron daw siyang sapat na dokumento na umabot sa 15 billion, 15 billion project. 15 billion pesos project sa Sorsogon. Ito ay dahil dun sa pag-amin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 million donation at inamin din ng kontraktor. So, pag may mga donasyon, pag malalim ang relasyon ng politiko at kontraktor, ganito ang nangyayari sa pera ng bayan. Ito, pakinggan po ninyo si Attorney Aceron. Number one, I have all the different information sheet which are relevant, which is the list of the stockholders of this company, and they all show that that company is 99.81% owned by Lawrence Lubiano. That's one. Number two, I have the audited financial statement of this company. I studied that 2022 to 2024. Ang unang contention ko, 2022, 315 million ang nakalista sa retained earnings sa kumpanya ngayon. Pagdating ng 2023, naging 280, nawala yung explanation. Pagdating ng 2024, ganun ulit, 280, wala na explanation. So there's a big question, what happened to the 35 million? Pangatlo, I have all the list of all the projects of this company in Sorsogon. When bago sila mag-donate, there are about 720 million in projects. Pag nagtapos ng donation, lumobo to about 15 billion. Bakit ganun kami list, diba? That's a crucial evidence. And also, I have the list of all the other projects of this other company called Metro Waste, which is owned by Lubiano and is also gotten contracts during the pandemic with the province of Sorsogon. Tapos lahat ng mga project na ito, susunod lang lahat, parang paborito siya. Ang ano ngayon, bakit naman nagkataong gano'n, diba? Kung iba nag-donate, nagkaroon ng maraming projects. Ayan si Attorney Marvin Aceron, matindi. Kahit the pandemic, so ibig sabihin, during Duterte administration at pagpasok ng Marcos administration, talagang maraming project na naibuo sa Bicol. Dahil sa malalim na relasyon ng Bicoladong senador na si Escudero, diyan kay Lubiano na may-ari ng construction company na parehong umamin. Nag-donate daw si Lubiano ng 30 million, sabi na Escudero, tinanggap ko yun noong eleksyon. So, matindi. Kayong mga taga-Bicol, especially yung mga taga-Sorsogon, naramdaman ba ninyo ang 15 billion na project na ito? Umunlad ba, gumanda ba ang Sorsogon? Ang Sorsogon ba ay nagawa ang mga flood control program, infrastructure? Abay, panahon pa ng Duterte pa lang, hanggang sa Marcos administration, ganyang karami na mga project at pondong ibinuhos dyan dahil sa paniniwalang malakas ang koneksyon ng senador sa kontraktor at sa gobyerno. Ganun po yan, hindi makakakuha ng ganyang kalaking project kung pangkaraniwang tao. Senador lang talaga nakakagawa niya. At ito pong balitang ito, hindi ito fake news, hindi ito kung ano, totoo ito. Nakasaad ito doon sa ethics complaint ni Attorney Marvin Aceron laban kay Escudero sa Senado. May formal complaint. So in other words, yung kanya sinasabi, nakasulat, dokumentado, nandun na sa Ethics Committee. Ngayon ay hawak ni Senator Robin Padilla. Ewan ko kung anong gagawin niya. So, Lubiano Construction Company at saka Escudero, yung di umano'y magkasabwat. Diyan po sa mabilis na pagdami ng proyekto. Sabi nga ni Attorney, ganun ba ang ibig sabihin nun? Pag tumanggap ka ng donasyon, palaki ng palaki ang nakukuhang project. At palaki ng palaki ang naibubuhos na proyekto sa isang lugar. Ay kung yung Sorsogon nabigyan ng 15 billion, paano naman yung ibang probinsya? Ang Bicol region, ang kabuuan ng region 5 ay napakalaki. Eh bakit sa Sorsogon lang?
Maraming lugar sa Bicol ang binabaha. Maraming lugar sa Bicol ang merong problema sa flood control at saka ho infrastruktura. Pero bakit ang susugon ang mabusan ng ganyang kalaking pondo? Dahil nga ho sa pagtanggap ng donasyon or donation. Wow, talaga. By the way, iniimbestigahan na si Escudero ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, hindi sinisingle out si Escudero. Kaya siya ang inuna dahil siya yung umamin na tumanggap at umamin din yung nagbigay. So ayan na po, 15 billion pesos. Wow, pera ng taong bayan po ito. Hindi ito pera lang taga Bicol, hindi lang ito pera ng taga Sorsogon. Pero doon inilagay, sabi ni Atty. Ang lupit. Samantalang sa iba nating balita, naku, ito naman pala si Chavit Singson. Negosyo lang ang habol. Hindi lang naibigay ang negosyo, hindi naibigay ang posisyon, kaya pala nagwawala, kaya pala anti-Marcos na. Umamin na po eh. Ayoko na parinig sa inyo, baka maka-copyright ako kasi nilabas siya doon. Meron pa siyang sariling social media account, itong si Chavit, at doon siya nagpaliwanag. Puro daw pangako ang Malacanang official sa kanyang hinihingi noong panahong nangangailangan siya after election. Posisyon at saka sa PCSO at iba pang business. So business at posisyon ang hindi na ibigay kay Chavit, kaya pala siya ay nagwawala. At ngayon, anti-Marcos na. Ngayon, ikasama na ng DDS. Ayan ho. So tayo ba'y maniniwala dyan? Kailangan bang kampihan, tulungan ang taong negosyo ng palang habol at posisyon ang hindi na ibigay, nagwawala na? Hindi ganun ang Pilipino. Ang Pilipino ang hinahabol at hinahanap sa mga nakaupo sa gobyerno, serbisyo. Walang personal at business interest. Ito yung lagi ko sinasabi nung araw pa. Ang mga Duterte supporters at Duterte, puro politika, business interest, at personal interest at political interest. So ngayon, sumama na at umami na si Chavit Singson na nagpapatunay yan. Kaya pala kahit na anong gawin nila, hindi sila makabuo ng people power kasi walang power. Kasi nga, pang sariling galaw. Okay, delikado yan. Hindi po sasama ang channel na ito. At ako'y naniniwalang ang aking mga followers, subscribers at viewers sa buong mundo hindi sasama sa mga interest na personal lang or business. Kailangan totoong serbisyo, totoong paglilingkod. Ang mali ay mali, ang tama ay tama sa ating gobyerno. Hindi natin kukonsintihin yan. Pero itong ganito, pag-amin na hindi lang nabigyan ng posisyon at business ay nagwawala na, anti-Marcos na, malasadong prinsipyo yan. Actually, hindi prinsipyo yan. Pera-pera yan. Kayo-kayo lang yan. Wala kayong makukuha kasama. Tuwan-tuwa ang DDS dahil nagsalita si Chavit, pero ganyan naman pala ang sitwasyon. Sino makukumbisi nyo? Sino susuporta sa inyo? Negosyo lang palang habol doon. Naku, sablay